What's up? Kamusta kayong lahat? And another day, another video na naman tayo. So dito nga umaga pa lang gumawa na ako ng ating ensaymada. At syempre sinunod ko na kagad yung ating bestseller na caramel bar. Gawa ng kahapon, may bumili ng maraming caramel bar kaya naubusan kagad tayo ng display. So dito, gumawa na ulit ako dito ng caramel bar. Isang batch lang din to. Bali sa isang batch, 30 pieces slice yung magagawa natin dito. So ayan dito, tinutunaw ko lang yung sugar mabuti bago lagyan natin ng oil. Yan. Sa oil, ang ginagamit ko lang din is yung spring oil, yung mga nabibili sa palengke na naka 1.5 para mura lang din yung ating costing. Tapos yan, tamang halo-halo lang tayo dito. Tapos susubukan natin na makapag-upload araw-araw. Tingnan natin kung kaya natin makapag-daily upload ng mga video. Kahit mga saglit lang, mga ganun lang, para lang makakita nyo yung mga idea kung paano ko siya ginagawa araw-araw. So yan dito, sinunod ko naman yung ating cheese roll or yung milky cheese donut. Yan dito, gumawa lang din ako ng isang batch. Bale, ang nagawa ko nga lang dito is 25 pieces. Medyo nanibago ako. Kulang ng isang piraso. Pero okay lang yun. Tapos yan, tamang roll lang. Lock ng konti. Yan. Tapos, ilagay na natin sa plancha. Sa mga naghahanap ng video tutorial nito, meron tayo sa ating wall. Hanapin nyo na lang dyan or ilalagay ko na lang din yung link dito sa description natin para makita nyo din kaagad. So yan, patapos na tayo dito sa ating milky cheese donuts at papaalsahin na ulit natin yan. Sa mga nagtatanong nga pala, pinagawa ko nga pala yung glass cabinet natin, bali pasadya ho yan. Tapos yan, natapos ko na isa lang yung caramel bar at ito na siya. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-cut ng caramel bar. Bali, ginagamitan ko siya ng ruler. Kasi ang size ng ating rectangular pan is 10 by 6 inches. So, saktong-sakto siya sa 2 by 2 na size. Kaya yan, ginagamitan ko na siya ng ruler. Sa patayo na ganyan, bali 6 inches siya, tagto 2 inches sila. Yan. Para pantay-pantay lahat ng cut natin. Tapos, diretso na natin kagad din siya sa tray and liner. Yan. Sa ginagamit naman po naming liner, ang size niyan is 3 ounce liner. Yan. Tapos, pakita ko rin sa inyo yung itsura niya. Ganyan yung aking caramel bar kapag naluto na siya. Sayang hindi ko napakita sa inyo yung packaging ng liner kasi maramihan yan. Kapag binili namin siya, nasa 130 plus lang ata siya. Tapos sobrang dami talaga niya. Kaya ang tagal naming magamit yung isang pack niyan. Kaya parang sulit na rin yung pagbili ng 3 ounce liner na yan. Yan, tamang cut lang din dito para pantay lahat. Tapos mamaya-maya ipapakita ko naman din sa inyo kung paano ko lang din siya lagyan ng ating toppings or garnish na caramel syrup. Bali sa caramel syrup, hindi na ako gumagawa ng homemade na caramel. Bali, bumibili na lang din ako para mas tipid tsaka mas mabilis siyang gawin. Bibilihin mo na lang tapos gagamitin mo na lang. Kumbaga ready na talaga siya. Tapos dito ipapakita ko rin sa inyo kung anong klase yun para if ever may idea kayo kung anong bibilin nyo. Ang brand nun is yung ACC. Ito, papakita ko sa inyo. Kukuhain ko lang siya saglit. So, ayan siya. Achievers siya. Caramel syrup siya. Bali, may iba-ibang syrup yung Achievers. Pero ito lang talaga yung pinaka nagustuhan ko. Tapos yan. Tapos na tayo sa caramel bar natin. Next naman natin, isalang na natin yung ating ensaymada. Yan, natapos na nga yung unang salang ko dito. Dati, pinagsasabay ko tong ensaymada kaso medyo parang ang trabaho para sa akin. Kaya inisip ko, tag isang salang na lang sila. Bali, 2 salang. Yung 26 pieces, tag 13 pieces silang salang. Medyo aksayado siya sa kuryente, pero ang outcome naman is maganda naman yung luto at pantay lahat. Kaya mas dun na lang ako sa quality kaysa naman makatipid nga tayo sa kuryente. Tapos medyo pangit naman yung gawa natin. So dun na tayo sa magandang gawa. Tapos yan, papalamigin lang natin yan.
Once na lumamig na yan, pwede na natin yan lagyan ng garnish. Lagyan natin ng buttercream tsaka cheese. Tapos nagpalamig na rin pala ako sa ref ng ating cheese na keso. Yan. Napakaganda, bilog na bilog. So yan na yung ating finish ng ating ensaymada, yung kanyang tinapay. Tapos dito nalagyan ko na nga siya ng ating buttercream. Bali malamig na siya. At tapos dito ipapakita ko sa inyo ng medyo mabagal. Medyo mabagal na pagbabalot ng ensaymada. Yan. So kuha kayo ng isang ensaymada. Yan, pagkakuha nyo, gitnaan nyo lang, i-center nyo lang, tapos isang tupi. Tapos yan, fold nyo na sa ilalim, tapos tape. Ganyan lang kadali yung pagbabalot ng ensaymada natin. Yon, so sana may natutunan kayo sa video na to at nasayang ko na naman ang 6 na minuto ng inyong buhay. Maraming salamat. At syempre kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang sumuporta. Please follow, like, and share. Yun lang.